Brian po ang pangalan ko. 26 anyos na ngayon. Muntik na akong maging aswang noon. Dahil sa ex-girlfriend ko na may lahi palang aswang. Sa ganito nagsimula ang lahat. Dinala ako ng tatay ko sa Maynila para tumulong sa tindahan ng kamag-anak namin doon. Nangailangan kasi sila ng tagabuhat at taga-ayos ng paninda. Sa halip na kumuha ng bagong tauhan, naisipan nilang ako na lang dahil magkadugo naman kami. Sa loob ng isang buwan ay nakaka5,000 ako. Libre din ng pagkain at tirahan ko sa isang apartment building. Bahagi rin ng apartment building na yun ang malaking sari-sari store nila doon. Malaki kasi ang building na yun. May sarili itong kantin at tindahan. Doon ako naka-assign sa tindahan. Bali akong nagbubuhat ng mga gamit na kailangang ipasok doon at tumutulong na rin sa pag-aayos ng mga paninda. Bahagi na rin ng aking trabaho ang pagbabantay sa tindahan. Naging maayos at maluwag ang buhay ko doon. Bukod kasi sa first time kong makapunta sa Maynila, ay doon lang din ako kumita ng malaki. Noong nasa summer kasi ako, ni hindi umaabot ng 2,000 yung kita ko sa dati kong trabaho doon. Hindi tulad dito sa Maynila. Magbabantay ka lang ng tindahan at magbubuhat ng gamit. May 5,000 ka na buwan-buwan. Sa loob lang ng ilang buwan ay marami na akong naging kakilala at kaibigan doon. May isa pa ngang babae ang laging tumatambay sa tindahan para makipagkwentuhan. Sabi niya sa akin ay taga Zamboanga raw sila at Chavacano ang salita nila. Mildred ang pangalan niya. Hindi halata sa itsura nito na isa siyang probinsyana. Buong akala ko nga ay taga Maynila talaga siya. Dahil hindi talaga pang probinsya ang itsura niya. Minsan ay tinanong ko siya tungkol dito at ang sabi niya sa akin, may ginawa daw kasi siya kaya gumanda ng ganoon ang itsura niya. May pinakita pa nga siyang litrato nung 18 years old pa lang siya. Nagulat ako dahil doon. Medyo maitim ito at halatang probinsyana talaga. Subalit ngayon, bigla na lang siyang pumuti na akala mo'y artistahin. Biniro ko pa nga ito kung nagparitoke ba siya. Ngunit sabi niya, hindi raw siya dumaan sa kahit anong plastic surgery o body modification. May isang bagay daw siyang kinakain. Kung kaya naging ganon kaganda ang itsura at katawan niya. Minsan ay inimbita niya ako sa bahay nila. Doon niya pinakita sa akin ang paborito niyang pansit na maraming sahog na karne. Halos araw-araw ay yun daw ang kinakain niya. Yun daw kasi nagpapaganda sa kutis at mukha niya. Nagtaka pa nga ako dahil pangkaraniwang pansit lang naman ito. Naitanong ko tuloy kung anong meron sa pansit na yun na wala sa pansit ang iba. Hindi na siya sumagot. Basta ang sabi niya sa akin, ang pansit lang daw na yun ang kinakain niya. Hindi siya kumakain ng pansit na luto ng iba. May special ingredients daw kasi siyang inihalo doon na nakakatulong sa pagpapaganda ng mukha niya. Naitanong ko rin
kung naisipan ba niyang ilagay sa ibang pagkain yung ingredients na yun. Ngunit sabi niya ay hindi. Sa pansit lang daw talaga ito bumabagay. Hindi na ako gaanong nagtanong sa kung ano man ang sangkap na hinahalo niya sa pansit. Nang matikman ko kasi iyon, ay halos makalimutan kong pangalan ko sa sarap. Sadyang kakaiba ang linamnam ng pansit ni Mildred. Nakatatlong plato pa nga ako noon. Mula noon, madalas na akong pumupunta sa kanila para magmerienda ng pansit na luto niya. Wala akong pasok sa tindahan tuwing linggo. Maghapon ako sa kanila para makipagkwentuhan sa kanya at kumain na rin ng pansit. Nililibot rin niya ako sa labas pagkatapos naming kumain. Hindi nagtagal, naging kabisado ko na rin ang pasikot-sikot doon. Masasabi kong sumasaya ako sa tuwing kasama ko si Mildred at alam kong ganun din ang nararamdaman niya. Si Mildred pa nga ang madalas lumapit sa akin noon para makipag-bonding. Hanggang sa ako naman ang tumatalaw sa kanila para suklian ang kabaitan niya sa akin. Makalipas ang ilang buwan, naging opisyal na ang relasyon namin. Halos hindi na nga ako dumaan sa ligaw Naging kami nang hindi man lang ako naniligaw. Basta naging close kami sa isa't isa. Nagkasundo kami sa maraming bagay. Sumasaya kami tuwing magkasama. Hanggang sa magkaaminan kami na may gusto kami sa isa't isa. So ayun nga, hindi nagtagal. Napansin ng mga taong lambingan namin. May mga nagtatanong na rin kung kami raw ba. Dahil mahal na mahal ko si Mildred, hindi ko ito pinagkaila sa kanila. Siyempre inamin kong relasyon namin. Hanggang sa makarating ito sa kaibigan kong si Nelson, na tindero ng buko sa tabi namin. Sabi niya, wag daw akong makipagrelasyon sa babaeng yun. Dahil wala daw lalaking nagtatagal sa kanya. May madilim na sekreto daw si Mildred. At mula nang malaman yan ng mga dating nobyo nito, ay agad nila itong hinihiwalayan. Bilang boyfriend ni Mildred, naggalit ako at pinagtanggol ko siya kay Nelson. Sabi ko sa kanya na kahit ano pang tinatago ni Mildred ay tanggap ko dahil nagmamahalan kami. Hindi mo kasi naiintindihan pare. Basta ayokong magsalita. Baka mapahamak pa ang buhay ko. Bahala ka na kung ayaw mong maniwala sa akin. Siguradong malalaman mo din yun balang araw. Seryosong sabi ni Nelson sa akin. Ha? Ano? Mapapahamak ka? Bakit ka naman mapapahamak? Sagot ko naman kay Nelson. Hindi ka kasi taga rito. Hindi mo alam ang history ng pamilya ng babaeng yan. Yung pagmamahal na ginagawa niya ngayon sa'yo. Naku, ganun din ang ginawa niya sa mga ex niya noon. Anong nangyari sa huli? Nagsisi sila na minahal nila si Mildred mula nang mabisto nila ang sekreto nito. Sa puntong iyon ay nainis na ako kay Nelson dahil parang sinisiraan lang niya si Mildred. Naisip ko na nga lang napakaingit lang ito sa akin dahil maganda ang syota ko. Subalit ang mga sumunod na araw, narinig ko rin sa ibang tao ang sinabing iyon ni Nelson.
Nang malaman ni Aling Beria ang tungkol sa relasyon namin ni Mildred, bigla rin niya akong binalaan na mag-iingat sa babaeng iyon. Si Aling Beria ang may-ari ng bakery na katapat ng tindahan namin. Sinabi sa akin ni Aling Beria na may lahi raw aswang sina Mildred at ang hinahalo niya sa pansit nito ay karne ng tao. Yun daw ang sekreto ng babae kaya gumaganda ito. Ngunit hindi lang daw basta karne ng tao ang sinasahog niya sa pansit. Dahil ang karne daw na iyon ay galing mismo sa mga dating nobyo nito. Sa oras na makipaghiwalay ka daw kay Mildred, ay hahantingin ka ng pamilya nito para patayin. Bahagi daw yun ang tradisyon ng pamilya nila na kapag hiniwalayan sila ng taong minamahal nila, ay kailangan nila itong dukutin para patayin at ihalo sa pagkain ng kanilang karne. Nanganganib na rin daw ang buhay ko. Dahil kapag nakipaghiwalay ako kay Mildred, ay ganun din daw ang gagawin sa akin ng pamilya nito. Subalit kung gugustuhin ko raw na makasama ito habang buhay, ay kinakailangan kong maging aswang. Dahil hindi ako tatanggapin sa pamilya nila kung hindi ako magiging tulad nila. Naguguluhan pa nga ako noong una. Hindi ko agad pinaniwalaan sa Aling Beria dahil para sa akin ay hindi totoong aswang. Hindi ko na siya gaanong pinakinggan. Nilalabas ko rin sa kabilang tenga ko ang mga paninira nito kay Mildred. Basta ang alam ko lang noon ay mahal na mahal ko talaga si Mildred. Lalo pa nga akong nagkaroon ng dahilan para mahalin at ipagtanggol ito. Dahil sa dami ng mga taong naninira sa kanya. Hanggang sa muli akong bumisita sa kanila para makikain. Gaya ng dati, ay pansit pa rin ang paborito nito. Hindi naman ako nagsasawa sa pansit ni Mildred. Masarap naman kasi talaga ang pansit nito. Hindi nakakasawa. Hindi ko na binanggit kay Mildred ang mga sinabi sa akin ng ibang tao tungkol sa kanya at sa pansit na luto nito. Basta nilibang ko na lang siya sa ibang bagay. Hanggang sa magpaalam siyang saglit sa akin dahil may pupuntahan daw siya. Lumabas ito ng bahay noon at ako ang naiwan mag-isa. Dahil sa pagkainip, naisipan kong maglipot-libot sa bahay nila. Hanggang sa makarating ako sa pinto sa bandang dulo ng pasilyo. Sa lahat kasi ng pinto doon, ayun lang ang hindi ko pa napupuntahan. Sinubukan kong sumilip doon. Sa pagbukas ko sa pinto, nasintak ako sa nakita ko. Halos bumaligtad ang sikmura ko nang makita ang bangkay ng mga lalaking naroon. Wakwak na ang kanilang tiyan at ang iba ay hinati pa sa dalawang katawan habang nakasabit. Mabilis kong sinarado ang pinto at kumaripas ng takbo palabas. Nakauwi agad ako at pagkarating ko sa banyo, doon ako nagsuka. Nagbago ang lahat sa akin noon. Bigla ring naglaho ang nararamdaman kong pagmamahal kay Mildred. Napalitan niya ng takot. Napilitan akong magsabi sa amo ko na gusto ko nang umuwi sa Samar. Magmula noon ay hindi na ako bumalik sa Maynila. Napagtanto ko na hindi kami para sa isa't isa ni Mildred. Hindi ko kayang talikuran ang sarili kong relihiyon.
para lang maging aswang. Base pa sa mga napagtanungan ko, magiging ganap na aswang lang daw ako kapag nagpakasal na sa kanya at pinasahan ako ng sisiw sa loob ng katawan. Mabuti na lang at hindi ako dumating sa puntong iyon. Subalit nandidiri pa rin ako sa sarili ko at hindi ko maiwasang masuka sa tuwing maaalala ko ang kinain kong pansit noong bumibisita pa ako sa kanila. Muntik na akong maging aswang dahil sa bulag na pag-ibig ko kay Mildred.